Duterte, si House Speaker Martin Romualdez. Nakikipagsabwatan daw ito sa mga komunista para umano sa pagkandidato nito sa pagkapresidente. Sagot naman ni Romualdez, isang tabi muna ang anyay chismis na yan. Nakatuon daw siya sa kanyang trabaho bilang Speaker ng Kamara. Iyan naman ang tinutukan ni Salima Refran. Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso dahil umano sa pakikipag-alyansa ng liderato nito sa tinawag niyang mga komunista. Bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayo nakapagsamo dyan sa Kongreso. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay at pinatay ninyo sa pulis pati military. Bahaging pa ni Duterte, ang pakikipag-alyansa raw ni Romualdez ay para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. Let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ito, Romualdez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa'yo. Ngayon na. So, Presidente, I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung Okay, ikat na natin para makapagbigay tayo ng kaunting komentaryo ukol dito sa sinasabi ni ex-President Duterte na yan, sinasabi niya na babantayan daw natin yung mga kapulisan at saka ang militar dahil pag halimbawa i-impeach yung kanyang anak o siya papapasokin yung ICC investigators, then kikilos sa mga militar at mga kapulisan. So far naman kanina mayroon tayong narinig na statement, official statement ng Philippine National Police na hindi nila mandates yan yung makialam sa politics. Ang mandates daw nila ay yung maprotektahan yung mga mamamayan, maprotektahan ang ating bayan. So tama naman, ano? Okay. Bakit mo susuportahan si ex-President Duterte? Wala na namang wala na siya sa kapangyarihan. Pagkatapos isipin ninyo mga kapulisan at saka militar, pag nagkudita kayo alang-alang sa kanya, then halimbawa nag-fail yung kudita, then kawawa yung future, yung career ninyo, yung future ninyo as military or police personnel o police officers o military officers. So yan, so think twice, ano? Hindi lang twice, kundi many times. Dapat ang mga militar at saka pulisan ay hindi sila ma-involve sa whatever political activities, ano? Okay, kung sino yung nasa puder, dapat yan ang kanilang suportahan dahil yan ay naayon sa Philippine Constitution. Okay, sa ngayon sana bagamat unang-una talagang hindi rin natin talaga ibinuto yung dalawang ito, no? si Duterte at saka yung kanyang anak at saka si Marcos at saka itong mga kamag-anak na Marcos, hindi natin talaga kanya. But then siyempre si BBM na ang presidente, bagamat may mga question, then nandun yung support natin being a Filipino. Yun ang dapat gawin kahit hindi natin sila ibinuto, but then we have to support them, ano? Okay, para sa tingin ko dito, parang nananaginip pa si President Duterte. Wala naman tayong sa kanya, no? Hindi naman tayo galit sa kanya personally. Kaya lang
disagree tayo doon sa mga ginawa na nila noong siya ay namumuno. Imagine, sabi niya 6 months mawawala na ang mga crimes, mawawala ang drugs, then mawawala ang graft and corruption. But then it seems that nung natapos yung kanyang administration, mas grabe kasi yung mga nahuling drugs, siguro naipon yon sa kanyang kapanahonan. Imagine na tons yung kuan, so meaning billion ano. Okay, at saka yung sinasabi ng graft and corruption, bagamat siyempre dapat pampayan dadaan sa matinding investigation para talagang makita natin yung katotohanan ukol dyan. Okay, ngunit yung parang natatawa tayo. Okay, ano ba ito? Bakit parang tinatakot ang government na mag-ingat? Sana hindi dapat ganun yon. Okay, kasi tayo retired na rin tayo sa government service. Tayo early 60s with you ilang going up 60s going up. But then yung naisip na natin yung panlang halimbawa magbigay lang ng idea sa mga issue, tumutulong para maipaliwanag yung mga issue na hindi naiintindihan ng marami. Kasi ako naniniwala na being once a teacher, you will always be a teacher. Okay, nagsishare ng one. So ganun lang Ngayon, pag retire ka na, pagkatapos makikisali ka pa sa mga ganyang mga mabigat na issue, yung mga kodita, yung papanigan mo yung confidential fund na parang marami pa raw yung kung ano-ano. So, para sa akin hindi maganda. Nakita ko yung mga buhay nung halimbawa si Winston Churchill, yung naging Prime Minister ng Great Britain noong World War II. Matanda na din Prime Minister siya sa noong World War II sa Great Britain. Pagkatapos, after the war, nagpatuloy pa rin siya. Then, nung nag-retire siya, dahil medyo matanda na, ginagawa yan, sumulat siya ng aklat, journals, and so on. So, yan, hindi na siya nagsasabi ng kung ano-ano na parang maka-divide sa Great Britain. Ang pinutukan niya kung paano siya makatulong. Kaya ganun din yung alam kong mga president na siya, President Nixon, si Bush noon, itong si Reagan, parang private citizen na tahimik na. Ngayon, kung mayroon silang naitutulong in some ways, yun, sila ay tumutulong for the sake of the nation. Ngayon, pag ganyan ang gagawin no Duterte, hindi niya medyo yung kanyang retirement. Imagine, iniisip mo yung pagpasok ng mga ICC investigator na ikaw ay mabilanggo, then ikaw ay halimbawa yung sa palagay ko naman talagang totoo yung AJK. Okay, so sabihin natin kasi 30,000 yung sinasabi, sabihin na lang natin kahit na let's say 5,000 lang, talagang grabe na rin yun sa konsensya. Okay, so kaya yan, sa mga halimbawa nagkaroon ng mataas na
kinauukulan sa governments, whatever organization, isipin natin yung the future, yung future, ano? Isipin na natin ang Panginoon kasi somebody will always watch out there, ano? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.